dun sa committee report, sinabi natin na maraming ebidensya at malakas ang ebidensya sa lahat ng mga batayan na nasa complaint, lalo na dun sa ikatlo, particular dito yung na merong direct knowledge and participation si Pangulong mismo, personal and direct knowledge sa flood control scam at sa insertions na inutos niya at sa pagtanggap ng kickback mula rito. No? At sabi natin, kung nagtuloy-tuloy, ay yun ang pagkakataon para lumabas ang ebidensyang ito. At ano ang ebidensyang binabanggit natin? Sabi nga, mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. No? Bagaman si Adrian Bersamin, officially ang title niya ay PLLO. Diba siya yung legislative liaison ng Malacanang dito sa House. Officially, that is his title. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, ibig sabihin tagatanggap ng kickback, tapos disbursing officer. Siya yung nagre-release ng pondo sa authorization ng Pangulo, sa pahintulot ng Pangulo. So kung bubuuin natin yung kwento ng flood control scandal, nariyan ang testimonya ni DPWH Undersecretary Bernardo. No? So sinabi na niya, among others, ay siya daw, no, ang direktang nag-handle sa inutos ng Pangulo na 100 billion in insertions na ipasok during the BIDAM para sa 2025 GAA. No? Nung nasa BICAM pa ito, mag-insert kayo ng 100 para sa akin, sabi ng Pangulo. Sabi ni Yusek Bernardo, sa 100 na yon, 52 billion siya ang trumabaho. No? So may pinasok nga na 52 billion, tiniyak ni Bernardo yung 52 billion. Sa 52 billion na yan, merong commitment or kickback na 16%, which is roughly 8 billion pesos. No? Itong 8 billion pesos, ayon kay Bernardo, ay deliver niya in several tranches from February to March. No? At meron tayong, ayon pa kay Bernardo, diniliver niya kay Yusek Trajig Olaybar, tapos si Trajig Olaybar ang nagbigay kay Adrian Bersamin. Hanggang doon ang kwento ni Bernardo. Ngayon, mabubuo na yung kwento na yan. Si Adrian Bersamin, nasa kanya yung mga deliveries ni Bernardo at direktang nire-report niya kay Pangulong Marcos. No? At ang sinasabi nga, merong mga exchanges of communications between Yusek Bersamin and the President. No? Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries. No? Tapos, may acknowledgement ng Pangulo. Okay. Tapos, may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo. No? Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon, ay nangyayari sa panahon ng campaign. No? From January to March. No? April, May, tuloy-tuloy yun. Tapos merong
breakdown, no? So may detalyadong breakdown ng mga paggastos. Binanggit ko kahapon ito sa plenaryo na merong isang table na merong breakdown ng expenses. Ito ay ganito ang amount, 20 million actually per candidate. Tapos yung isang kandidato may additional 24 million dahil was kailangan daw ng kandidatong ito. Tapos merong expenses for the foreign consultant na hinire, a certain Peron, no? This is probably Louis Peron, the Swiss pollster na ginagamit, may track record na yan na ginagamit siya as a consultant in Philippine elections. Okay. Tapos meron nga for an entertainer, pati yung talent fee ng entertainer na ito. May pangalan doon, di ko na lang babanggitin ngayon, na binigyan ng 63 million, among others. There are also communications regarding the production of TV ads and so on and so forth. No? So, very detailed, nire-report sa Pangulo at pinapayagan ng Pangulo. No? At malinaw na yung pondo na yon ay galing dun sa kickback. Meron pang, sinabi ko ito kahapon, merong isang delivery ng cash. This was already after elections. No, dahil ito ay July na, July 2025. July 10, 2025, na dito, sinabi nga, merong 2 billion na i-deliver daw in cash, na i-deliver sa Nara Street residence. Ito yung bahay sa Forbes, supposedly ng Pangulo. No? At ang sagot ng Pangulo ay sasabihan ko si June Baris. No? Now, if you research sino itong June Baris, lalabas long time aid and close-in security ni Pangulong Marcos. No? At sabi nga natin, this is July 10, no? 2025, just a few weeks before SONA of 2025. Sa SONA na ito, dito humarap sa plenaryo ang Pangulo at naningil sa kapulungan, mahiya naman kayo. No? At maraming bumilib doon. At hanggang ngayon, yan ang sinasay. No, na paano mo masasabing alam at involved ang Pangulo sa flood control, yamang siya nga yung nagsimula ng investigasyon sa lahat ng ito. Siya yung nagsabing mahiya naman kayo. Well, ang katotohanan ay alam na alam at directly involved ang Pangulo. No? At just a few days before making that speech, tumatanggap pa nga siya ng kickback or commitment, no? From illegal sources. No? So, yan po ang buong katotohanan sa flood control corruption issue na ito.